Sa unang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament sa Canberra, Australia, inungkat ng Pangulo ang usapin ng paglaban sa anumang banta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong pagtatangka ng... Dito naman ako natuwa at natawa. Bakit kanyo? Nagpunta si Marcos doon because, alam mo yun, naghahanap siya ng kaalyado, naghahanap siya ng... kaya ka nga pumunta doon para sabihin sa ating kaibigang na Australia na ipinaglalaban namin ang teritoryo ng Pilipinas. Natuwa ako in a sense, sabi ko nga, sampal ito sa ating presidente. You know what, Mr. President? Tayo lang. Wala tayong maaasahan sa ibang bansa. Tayo nagpunta doon para humingi ng kaalyado, suporta. Pero merong mga ilang membro ng parliamentary nila na bastos. Sa madaling salita ho, maging sampal na ho sa atin ito. We can stand on our own feet. Pagka kailangan na natin ng tulong sa kanila, tingnan nyo, babastusin tayo ng ganun. Hindi ako agree doon eh. Kaya natuwa ako kasi sana ma-realize ni Marcos na yung mga quote-unquote na we will support your country in implementing independence. Support? Bastos yung mga kasamahan nyo dyan. Support. Yan ang tawag ko dyan, hindi support. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Hindi ho yan support. Support ho ang binigay nila sa inyo. Kaya ako natatawa. Di ba ho? Sana medyo kumirot sa inyo ito. Kirot ng konti ba? Ika nga, parang, oops, dali. Humihingi ako ng suporta dito, pero bastos pala ito mga to. Although, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Pero, gayon pa man, hindi din maganda, di ba? Hindi rin sana kinontrol naman nila. Although, ganyan talaga yung minsan, yung mga puti. May pagkaganyan din talaga. China Coast Guard na harangin ang Philippine vessel sa Bajo de Masinloc. Yung mga humihirit dito ng ibang topic, medyo sana ilagay natin sa tama yung ating hirit, no? Kita nyo, nag-uusap tayo tungkol dito kung ano-anong topic yung nilalagay nyo dyan. Ano to? Gusto nyo, kayo na lang magsalita dito. Kayo na lang. Pinangungunahan ninyo yung host eh. Gumawa kayo ng sarili nyong vlog, italakay nyo dun. Okay? Masyado kayong troll eh. Alam ko naman na it's payday. Alam ko payday ngayon. Ano ba ngayon? March. Hindi na pala. Kahapon, payday, March 1. O kaya yung Thursday. Alam kong payday sa inyo, kailangan nyo isubmit yung mga message nyo na kumukontra kay Banat Bay. Okay, pero dyan, nakikita ninyo na kayo talaga ay bayaran. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenge... grabe, may ganun ha. Parang simbahan yun ha. Ano yun? Ganun pala dun? Ngayon ko lang narinig yan ha. Ngayon ko lang narinig yan. Sabi dito, wala live si Coach Jarrett, malamang kumubra sa PC. Hindi, pero ako hindi ako naniniwala. Jennifer, pasensya na, hindi ako naniniwala na bayaran si Coach Jarrett. Hindi ako naniniwala. Kasi kung bayaran yan, sana napaayos yun na yung mukha niya. Puro tagyawat eh. Puro stress eh. Hindi, di ba? I mean, kung ano naman, kung bayaran talaga siya, kahit pa paano mawawala yung stress niya, baka bakasyon na lang siya. Yung mukha niya lalo lumubog. Hindi totoo naman, di ba? Hindi, real talk lang naman, ha? Feeling ko hindi. Kahit si Nino. Sorry, ha? Hindi ako naniniwalang bayaran nyo. Bakit papangit ng papangit? Kasi kung bayaran ka, medyo papogi ka ng papogi. Kasi gumaganda, ang gumaganda lang sa kanya yung background niya, eh. Pero yung mukha nila, palubog ng palubog, eh. Parang, ano nangyari, eh? Ay, hindi ako naniniwala. Totoo yan. That we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield.
Dapat din daw na magtulungan ang Australia at Pilipinas para matiyak na di mananaig ang mga aksyong walang respeto sa batas. Isang Australia sa dalawang bansang may visiting forces agreement sa Pilipinas. No single Ayan, sabi, yung mga reaction na, I know that. Yan yung, Yan nyo yun. Yan nakuha ng mga itim yan eh. Kanta ni ano yan? Ni Asher yan. Ang dugyot nyo talaga. force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades. Pero panoorin nyo, maganda yung alam mo naman si Jojo de Guzman, may pabilog-bilog na namang nagaganap. Expertise niya magbilog-bilog eh. Panoorin nyo yung video niya tungkol dyan, kasi mas dinetalye na. Hindi ko na dinetalye yung bilog-bilog niya. Ayun na lang manood sa kanya, kay Jojo de Guzman. Okay? Yung bilog-bilog niya. Actually, akala ko nga, bibilugan niya pati yung ipis eh. Jojo de Guzman, alam mo, magandang i-topic mo. Yung, surot sa naiya. Tsaka mamaya, may daga. Ayun, ya. Tapos bilog-bilugan mo rin. Asan yung surot dito? Hindi para makita ninyo kung saan lumalabas yung surot. Sabi ko, bagay itong gawing topic ni Jojo de Guzman, may pagbilog-bilog ng ganun. Yeah? Talay. Since we must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. But alam mo ako sa'yo, alam mo, President Marcos, meron ako suggestion. Ito, para lang, may pera naman kayo eh. Sigurado ako marami naman pera yung opisina ninyo, di ba? Marami naman kayong pera eh. Bumili kayo ng yung Apple Glass ba yun? Anong tawag doon? Yung Apple na sinusuot? Usong-uso ngayon yun eh. Yung Apple Vision ba yun? Oo, ganun. Kesa sa nahihirapan kayo magbasa, di ba? Hindi nyo namamadala lagi yung teleprompter nyo. Ganyan. Kung nakaganon kayo, ayun, yung Apple Vision, ayun. Meron doon, makikita nila yung mata mo. Tapos nakatingin ka lang ng ganyan, tapos nandun yung script mo. Di ba? At the same time, malay mo, kunin ka endorser ni Apple. Ganon yun. Kasi makikita yung mata eh. Ganon kaganda yung Apple Vision na yun. Kaya lang kamahal kasi umaabot ata ng almost 200 eh. Asan doon pwede mo pa kang i-click-click yun eh. Gaganon-ganon ka pa. Di ba? Next page. Alam mo, totoo lang advance mag-isip ang mga Indiano. Bago pa na-invento ng Apple yung Apple Vision nila, meron na na-invento yung Indianong ganyan. Mga Indiano, mga ganon, di ba? Nililipat yung page. Palipat-lipat. Kasi binabalik-balikan, hindi nila mabasag, mga ganon-ganon. Talay. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng mapanatili natin ang freedom of navigation at depensahan ang United Nations Convention on the Law of the Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial. Di ba ang hirap niyan? Kung Apple Vision yan, nakatingin ka ng diretso, kung Apple Vision yan. Di ba? The preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa isang press briefing, natanong ang Chinese Foreign Ministry tungkol sa joint patrols ng Pilipinas at Australia sa South China Sea na unang isinagawa noong Nobyembre. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, maayos naman ang sitwasyon sa South China Sea. Giit niya, hindi dapat nakapipin. Oo, tama. Naano rin yan. Na-predict din ng mga Arabo yan. Ha? Yung Apple Vision kasi ginaganon-ganon mo yung yung screen yung mga Windows dun eh. Yung mga Arabo na predict din yan. Why like this? Why like this? Why? Why? Parang lagi may binubola-bola.
pinsala ang maritime security cooperation sa ibang bansa at makagulo sa kapayapaan sa rehiyon. Sa isang joint press statement naman, inanunsyo ni PBBM na lumagda ng 3 kasunduan ng Pilipinas at Australia. O, anong kasunduan yan? Sa sinelyohan ng Anong kasunduan yan? Memorandum of Understanding sa Enhanced Maritime Cooperation. We'll also continue our maritime cooperative activities as regional partners committed to doing our part to sustain peace and stability in our region. Meron ding MOU. Grabe naman ito, isang protect BBM. PBBM, keep up the good work, our beloved, we support the Philippine government. Talagang protect BBM. Bakit? Mahinang nilalang ba si BBM? Kailangan protektahan mo pa? Hindi ba pwede yung mga guardian na lang niya mag-protect sa kanya? Kailangan ikaw pa talaga mag-protect? Mahinang nilalang ba ang presidente nyo? Ay, presidente natin pala? Kailangan talagang protect BBM pa? Sign of insecurity yan. Hindi, alam mo, sa totoo lang, sign of insecurity yung ganyan eh. Yung, di ba, yung pagka mga jowa ninyo, yung panayang kapit sa inyo, yung parang laging gusto magpaprotekta sa inyo, sign of insecurity yun. Walang biro. Ibig sabihin nun, talagang hindi, dito ka lang, akin ka lang, ako, protektahan mo ako. Baka mapunta ka sa iba, ganun. Hindi, pag may nakakasalubong nga akong gano'n, sinasabihan ko, hindi ko agawin jowa mo, hoy. Kung makakapit kasi. Yung mga jowa na akala mo agawin yung jowa nila? May gano'n eh. Yung akala mo, bayot bay, ikaw yung feeling tama lahat sinasabi mo. Abay, syempre. Kung naman feeling mali ako, ba't pa ako nagbablog? Isipin mo, feeling ko mali ako, kaya binablog ko lahat to. Ano ba naman katangahan yun? Ano naman yung... Sige nga, tanungin ko nga kayo, feeling mo mali ka lagi, magbablog ka pa? Kina ng utak nitong tanso na ito. Para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa cyber and critical technology at competition law and policy. Sa gitna nito, nagprotesta si Australian Senator Janet Rice. Binatikos niya ang lumalalaraw na korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos at pati ang extrajudicial killings. Nakiprotesta naman sa labas ng Parliament si Senator Jordan Steele John. Kasama niya rito ang Australian Philippine si Senator David Shoebridge. Sabi naman niya, nagagamit ang Parliament sa Ako okay pa sa akin yung nagrarally sa labas. Pero dun habang nagsasalita ang presidente, hindi ako agree dun. Pasensya na kung iba ang opinion ko doon sa mga anti-Marcos vloggers ha. Ano kasi ko hindi ko tinitingnan, nung nagpunta si Marcos doon, nagpunta siya representing the Philippines. And whether we like it or not, we have to accept that fact that he is the president of our country. So, pag nagpunta siya doon, bit-bit niya ang ating bandila. Kung babastusin siya ng habang nagsasalita, ito'y hindi lamang pambabastos kay Marcos, ito'y pambabastos sa ating bansa. Okay lang sa akin yung sa labas. 'Di ba? Okay lang magprotesta sila. Yan ay democratic country, maaari mong gawin yan, freedom of speech. Pero pagkakaharap mo yung tao, wag kang bastos. Di ka nga, maging sibilisadong tao ka. So hindi ako agree doon. Pasensyaan nyo na kung medyo doon sa part na yun, hindi po ako agree doon sa ganong klaseng kabastusan. Kasi, kunwari si Pangulong Duterte yun. Tapos may nagprotesta rin ng ganon. Malamang yung si protesta nun, ganon din. Di ba? Di ba masasaktan tayo? Kunwari, presidente pa si Pangulong Duterte nun. So, dapat hindi tayo double standard. Kung nasaktan tayo dahil presidente si Pangulong Duterte at ginawa yun, mainis tayo din kung kahit sa iba pag gawin yun, kahit hindi natin kakampi, hindi natin gusto yung presidente. The mere fact that he is the president of our country, huwag naman bastusin. Yun lang sa akin. Nilinis ng reputasyon ng politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Habang si Senator Barbara Pocock bumuwelta na, di dapat iniimbitahan sa Parliament ang aniyay mga abusado sa kapangyarihan gaya ni Marcos. Wala pang tugon ng Ayan. Okay. Ito may papakita lang ako sa inyo ha. Ito. May nag-comment pala, sabi nito, sagutin mo si Direk Freddy, mali daw yung ipagtanggol mo kay PRRD. Sino ba yan? Who you?
Huyo sa akin yan. Hindi ko kilala yung animal na yan. Ito. Ito, may papakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo to. Kaya medyo, ano lang to, audio nung kanyang interview. Kasi, alam nyo, maraming kumonta dito, mga Duterte supporter na anti-Marcos, pinagtawanan si Marcos dahil pinahiya. Alam nyo, wag, preno muna kayo. Kasi sandali lang. Alam nyo ba ang target ng senador na yon? Ay hindi lang si Marcos, pati si Duterte. Ang pinaguhugutan niya, yung EJK ni Duterte. Kaya bullshit ako dun eh. Bakit? Sino ka para mangialam sa amin? Senador ka ba namin? Kung sa'yo, mag-asawa ka muna ng Pilipino, kung may papatol pa sa itsura mo, tapos pag naging Pilipino ka na, naging ano ka na, tumagal ka na dito, naging Philippine passport holder ka na naturalize ka na dito, tumakbo ka senador. Tapos doon ka magdadaldal. Pero dyan sa bansa mo, pakikailan mo yung justice system namin, kapal na mukha mo, animal ka. Oo, animal ka. Yun ang totoo sa'yo. Live in the studio is the Green Senator Janet Rice. Thanks for your time. You've had a busy morning. Thrown out of the House of Reps. You're not normally in there. Ayan, babae na yan. It's a joint sitting to hear from President Marcos of the And you weren't Philippines. happy that Ayan, he was nagsasalita invited. na yan. Appalled that he was invited to address our parliament. These are we've just got the pictures of your protest. It was Basically, the sign that pretty much a silent protest. You held up the sign. Yeah? It was. I wasn't wanting to cause a fuss, but I felt I really needed to make a statement about the human rights abuses that are continuing. Alam mo, kasi ganito lang kasimple ha. Bigyan ko ng halimbawa. Sa basketball, ika nga, di ba? Merong limitasyon yung kung gusto mong guluhin yung player. Pero hindi ka pa pwedeng gumawa ng something na, alam mo yun, labas mo titi mo habang nagpi-free throw, labas mo yung puwet mo. Hindi naman pwede yung ganun. Di ba? Ibig ko sabihin, pwede kang manggulo, magprotesta, sa tabi, sigawa mo, boo, 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 okay lang yun. Kung sa basketball nga, merong tinatawag na limit, ika nga, ng pwede mong panggugulo. Di ba? Habang nagbabasketball. Ibig sabihin, there's a certain rules, ika nga. So dito, kita mong ito'y isang formal na gathering, inimbitahan nyo yung Pangulo ng aming bansa, tapos babastusin nyo lang ng ganyan. Tapos, eto nga sana sa akin eh, kung ang sinabi mo dyan, stop the corruption, tapos talagang pinuntirya mo lang si Marcos dahil corrupt siya, o dahil sa kung ano-ano man pinagbibintang mo kay Marcos, tinarget mo sana si Marcos. Hindi eh. Nagpo-protesta ka dyan na nangingialam ka sa justice system ng Pilipinas. Nangingialam ka sa nangyayari sa Pilipinas. Akala mo naman may alam ka talaga. Panoorin yung sinabi niya. Ay, pakinggan yung sinabi niya. In the Philippines under President Marcos, he's continued the policies of his predecessor, Duterte. There's currently an International Criminal Court investigation into the practices and the thousands of killings under Duterte's presidency. Under Marcos, we've still got the same extrajudicial killings. Tingnan mo, ayan, sinasabi niya, kay Duterte, nagsimula EJK, ICC, yan eh, same liberal shit, ika nga, ang kanyang pinagsasabi dyan. Tapos tingnan niyo pag-interview nung kung may ebidensya siya, sagot lang niya? Human rights defenders, environmentalists, workers, trade unionists being jailed. We've got, killings. So you don't believe he should have been invited to address the Parliament? He should not have been invited. It was whitewashing the appalling human rights abuses that are going on under his government. He hasn't been president for that long. Is there rock solid evidence that those extrajudicial killings, the abuses under Duterte, are continuing now? Absolutely, and that the people who are responsible for those killings are not being brought to account. Essentially, the judicial system is broken. Kita mo. Kaya pumintig ang tenga ko diyang animal na to eh. Animal talaga to eh. Ano sinabi? Anong tinanong nung Sandali, hindi pa matagal si Marcos eh. So sinasabi mo, meron ka bang rock solid evidence na pinagpapatuloy ni Marcos yung quote-unquote EJK na sinasabi mo na mula kay Duterte? Anong sagot niya? Oo, kasi hindi pa daw nabibring into justice yung mga napatay nung panahon ni Pangulong Duterte.
At ano pa sabi niya? Because our justice system is broken. Broken ang ina mo. Anong broken pinagsasabi mo dyan? Bastos ka pala eh. Nagigets yung ibig ko sabihin kung bakit siya bastos? He is not only, he o she ba to? Ewan ko kung ano, hindi ko sure kung... Hindi, isipin nyo to ha. Hindi pala siya kumbinsido sa justice system natin. So sa madaling salita, hindi lang pala si Marcos ang target mo. Ay buong judiciary namin, target mo. Sinasabi mo, our justice system is not working. Sino ka para magsabi ng ganyan? Hindi, ang kapal ng mukha nitong animal na to eh. Sino ka para magsabi sa amin ng ganyan? Na hindi nag-work ang justice system sa amin. Alam mo, sa totoo lang, maniwala ka sa hindi. If you only know, wala ka kasing alam eh. Ang alam mo, puro bulong ng mga kasama mo, mga liberal. At saka mga komunista. Ito ang sa totoo lang, ang dami-dami dyan napaparusahan. Maging yung, hindi ko lang na-discuss itong recent yun eh, yung nakulong dahil na barel, naparusahan yun. Anong sinasabi mong hindi napaparusahan? Pag may mga tiwaling pulis na paparusahan, alam mo, may mga ibang nakausap na ako na mga pulis na nung panahon ni Duterte, talagang natanggal sila, na-dismiss sila. Bakit? Dahil sa mga kalokohan, maliit at malalaking kalokohan. Natatawa na nga lang sila. Bakit? Kasi maliit lang naman daw. Pero natanggal sila. Hindi ko sila kinokondena. But the point here is, our justice system is working. Mas maintindihan ko pa kung yan ang reklamo ng mga Pilipino. I understand that. Diba? I would give them freedom to talk about it, blah, blah, blah. Ibig sabihin, wala, kalayaan nila yan bilang isang Pilipino, di ba? Pero sino ka? Di ba? Buti na lang sinuka ka dyan sa loob. Binitbit palabas to eh. Sino ka para magsabi sa aming hindi nag-work? Ulitin natin yung pahayag nitong animal na to. Extrajudicial killings, the abuses under Duterte are continuing now. Absolutely, and that the people who are responsible for those killings are not being brought to account. Essentially, the judicial system is broken, and that under the guise of anti-terrorism, you've still got massive attacks, you've got bombings of regional communities. And tignan mo, sandali. Kaya ako, alam mo, nung bago ako mag-comment dito, pinakinggan ko muna yung lintik na interview na to talaga masinsinan. Sabi ko, sandali, hindi si Marcos ang binabastos mo, kaming mga Pilipino ang binabastos mo. Nagkataon lang nandun yung presidente namin. Anong sabi mong may regional bombing, regional... You are... pinipicture mo na ang Pilipinas magulo. Gago ka ba? Matraffic, oo. Kung sinabi mo ang Pilipinas, grabe ang traffic. Ayan, walang problema. Agree tayo lahat dyan. Ang gulo-gulo sa traffic, walang mga disiplina. Agree ako dyan. Di ba? Pero para sabihin mo na magulo kami, walang justice system, broken, may bombahan, ulol ka ba? Punong-puno ng mga tourist dito, tapos sasabihin mo, magulo kami? Hello? Tuwan-tuwa nga yung mga turista dito, kahit mga Australian, tuwan-tuwa dito eh. Tapos sasabihin mo, ang gulo-gulo namin? Kapal na mukha mong animal ka.